Good day, everyone. Today, I'm going to discuss one of the most important topics in the life of our national hero, Dr. Jose Rizal. His birth, family lineage, family tree, and childhood. So, whenever we hear the name Jose Rizal, we immediately think of his famous novels, No Limit Tangere, El Filibusterismo. We remember him as the Philippine national hero, a physician, a novelist, a scientist, an artist, and a reformist. But before he became all of these, Rizal was first an ordinary child. Like us, he was born into a family, learned valuable lessons from his parents, went through childhood experiences, and developed dreams and ambitions. So, understanding Rizal's early life helps us appreciate that greatness is not achieved overnight. It is built through strong family values, proper education, discipline, and meaningful experiences. So these factors shaped Rizal into the remarkable person who inspired an entire nation. So let's begin with Rizal's birth. So, Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Riolonda was born on June 19, 1861 in Calamba, Laguna, between 11 o'clock and midnight. At that time, the Philippines was under Spanish colonial rule. Although Calamba was a prosperous agricultural town, many Filipinos suffered from discrimination, heavy taxation, and unequal treatment under the Spanish government. 3 days after his birth, on June 22, 1861, Rizal was baptized at the Catholic Church of Calamba by Father Rufino Colantes, while Father Pedro Casanyas became his godfather. Since the Philippines was predominantly Catholic during that period, baptism was considered an important part of every child's life. Rizal's complete name also has significant meanings. The name Jose was given in honor of Saint Joseph, while Protasio came from Saint Protasius. The surname Mercado was adopted by his father's family, while Rizal came from the Spanish word Rizal, meaning green fields. This distinguished their family from other Mercado families. Finally, Alonso and Realonda came from his mother's side of the family. Another interesting fact about Rizal's surname is Mercado. Rizal's ancestor, Domingo Lamco, was a Chinese immigrant from Fujian, China, who settled in Binyan, Laguna. During the Spanish colonial period, Chinese merchants faced discrimination and restriction in doing business. To better integrate into society and make business easier, Domingo Lamco adopted the Spanish surname Mercado, which means market. Later, the family officially retained the surname Mercado, and Jose's father added the surname Rizal to distinguish their family from other Mercado families. Although Rizal belonged to a financially comfortable family, he still witnessed the struggles of ordinary Filipinos. Seeing discrimination and injustice around him awakened his desire to improve society. Instead of believing that violence was the answer, Rizal believed that education, knowledge, and peaceful reform were the most effective ways to achieve justice. This belief later became the foundation of his writings and his advocacy for the Filipino people. Now let us move on to Rizal's family lineage. Rizal's parents had a tremendous influence on the person he became. His father was Francisco Mercado Rizal Alejandrino, a hard-working farmer. He is a hard-working farmer and successful businessman from Binyan, Laguna. He managed a large agricultural estate and was respected for being disciplined, humble, responsible, and honest. Even though he did not receive a university education, Francisco firmly believed that education could change a person's future. Because of this belief,
he worked tirelessly to provide all of his children with quality education. Francisco was also a descendant of Domingo Lamco, the Chinese immigrant ancestor who adopted the surname Mercado. Through determination and hard work, Domingo Lamco established a prosperous family, and these same qualities were passed down to future generations, including Jose Rizal. On the other hand, Rizal's mother was Teodora Alonso Realonda, one of the most educated women of her time. She studied at the Colegio de Santa Rosa in Manila and was known for her intelligence, patience, and love for reading. More importantly, she became Rizal's first teacher. Before Rizal entered formal school, Teodora patiently taught him how to read, write, count, pray, and develop good manners. She also encountered him to think critically, ask questions, and appreciate literature. Because of her guidance, Rizal developed a lifelong love for learning. One of the most painful experiences in Rizal's early life was seeing his mother unjustly imprisoned because of false accusation. Although she was innocent, she suffered under the Spanish colonial system. Witnessing this injustice deeply affected Rizal and strengthened his determination to fight for justice, equality, and the right of Filipinos through peaceful means. Now let's discuss Rizal's mixed ancestry. Jose Rizal came from a multicultural family with Filipino, Chinese, and Spanish ancestry. His Chinese roots came from his father's side, while his Filipino and Spanish heritage came from his mother's family. This diverse background exposed Rizal to different traditions, customs, language, and ideas. His Chinese ancestors contributed their hardworking and entrepreneurial spirit, while his Filipino and Spanish heritage influenced his education, language, and cultural outlook. Despite having a mixed ancestry, Rizal proudly considered himself as a Filipino. His multicultural background helped him understand both Eastern and Western civilizations, allowing him to communicate with people from different cultures while remaining committed to serving his own country. Now let's talk about Rizal's family tree. Francisco Mercado and Teodora Alonso were blessed with 11 children, and Jose Rizal was the seventh child and the second son. His siblings were Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Jose, Concepcion, Josepa, Trinidad, and Soledad. Among all of his siblings, Pasiano Rizal had the greatest influence on Jose. Pasiano became his advisor, protector, and financial supporter. He introduced Jose to liberal ideas and inspired his nationalist beliefs. His eldest sister, Saturnina Rizal, also supported him financially while he was studying. Their family's close relationship demonstrated the importance of unity, love, education, and mutual support. Now let us discuss Rizal's childhood. Jose Rizal spent his childhood in the peaceful town of Calamba, Laguna, surrounded by rivers, fruit trees, wide fields, and Laguna de Bay. Nature became his first classroom. From every early age, he became curious about plants, insects, birds, and animals. This curiosity later developed into his interest in biology, medicine, and scientific research. His mother began his mother began teaching him when he was still very young. According to historical records, Rizal already knew the alphabet at the age of 3. She taught him reading, writing, arithmetic, prayers, and moral values. Because of his remarkable intelligence, Rizal quickly learned faster than most children his age. As a child, Rizal possessed many talents. He enjoyed drawing, painting, sculpting clay, figures, carving wood, reading books, collecting insects,
writing poems, and performing simple magic tricks. These activities demonstrated not only his intelligence but also his creativity and curiosity. One of the saddest moments in Rizal's childhood was the death of his younger sister, Concepcion, affectionately called Concha. One of the saddest moments in Rizal's childhood was the death of his younger sister, Concepcion, affectionately called Concha. She died when Rizal was only 4 years old. Rizal later described this as the first deep sorrow he had ever experienced. This event taught him about loss and made him reflect on life at a very young age. Rizal also received a strong religious upbringing, daily prayers, attending church, and the guidance of his parents taught him values such as honesty, humility, kindness, discipline, and respect. These virtues became evident throughout his life. When he reached school age, Rizal studied under the private tutors including Maestro Celestino, Maestro Lucas Padua, and Leon Monroy. These teachers helped develop his academic skills and prepared him for higher education. Finally, let us understand the significance of Rizal's early life. Rizal's greatness was not the result of talent alone. It was built on a strong foundation of family values, discipline, education, curiosity, patriotism, and moral character. His parents guided him with wisdom. His siblings supported him, and his childhood experiences taught him valuable lessons about justice, compassion. The injustices he witnessed during Spanish colonial rule inspired him to dedicate his life to serving Filipino people. Instead of choosing violence, he believed that education, knowledge, and peaceful reform were the best ways to bring lasting change to society. His life reminds us that greatness begins at home. A supportive family, quality education, strong values, and the willingness to continue learning can shape ordinary individuals into people capable of making extraordinary contributions to their country. Thank you for watching, and I hope you learned something valuable from the early life of our beloved national hero, Dr. Jose Rizal. For today's video, sasamahan niyo akong mag-travel back in time para silipin ang makasaysayang paglalakbay at pag-aaral sa iba't ibang bansa ng ating pambansang loli, si Jose Rizal, mula noong 1872 hanggang 1896. Alamin natin kung paano niya ginamit ang talino niya bilang secret weapon laban sa mapang-aping mananakop. Ready? Let's go! Bago kayo samahan sa mga misyon ni Rizal at ang kanyang secret mission, ako si Amana Khadija T. Usudan mula sa Group 4. Ngayon, bago siya lumipad abroad, nagpasikat muna siya dito sa Maynila. Una, ay noong sa Ateneo Municipal kung saan consistent siyang tinatawag na emperor sa loob ng classroom at nag-graduate na may highest honor sa edad na 16. Grabe! Bidang-bida in a good way, diba? So, matapos yan, lumipat siya sa UST para mag-aral ng medicine at philosophy. At habang nagre-review doon, nakuha pa siya ng vocational course sa Ateneo bilang isang licensed surveyor. Multitasking malala si Rizal. Pero noong 1882, biglang nagpa-ninja move si Rizal. Patago siyang umalis papuntang Espanya para sa kanyang secret mission. Ang pag-aaralan ang kultura at gobyerno ng Europa para ihanda ang Pilipinas sa kalayaan. Sa Madrid, tinapos niyang medicine at philosophy. Pagkatapos, pumunta naman siya sa Paris para mag-specialize sa ophthalmology sa ilalim ng sikat na doktor na si Dr. Louis de Riquet. At alam niyo ba kung ano pa ginawa niya doon? Sumali siya sa mga masonry para kumuha ng kakampi laban sa mga pang-aping praile at sinulat ang una niyang makabayan na sanaysay, ang El Amor Patrio. At hindi lang yan. Nag-grand tour din sila ng kanyang best friend na si Dr. Maximo Viola sa Germany, Australia at Switzerland. Dito rin niya personal nakilala ang kanyang forever pen pal at BFF na si Professor Ferdinand Blumentritt. Pagdating naman sa 1888, naging global observer si Rizal. Sa Japan, nainlove siya sa kalikasan ng bansa at, well, nainlove din siya sa isang Japanese na si Oshi-san.
Pero nung pumunta na siya sa United States, nalungkot si Rizal dahil sa kanyang nakitang matinding racial prejudice o diskriminasyon ng mga tao doon. Kaya naman sa London, nag-aral siya ng mabuti para i-annotate ang aklat ni Morgan na Successos de Islas Filipinas para patunayan na mayaman na ang kultura ng mga Pilipino bago man dumating ang mga Kastila. At sa Brussels naman, isinunod at inilathala niya ang kanyang pangalawang obra maestra, ang Il Filibusterismo, na pinanduhan ng kanyang kaibigan na si Valentin Ventura. Noong 1891, nagtayo siya ng matagumpay na klinik sa Hong Kong kung saan nagawa niyang ioperahan at gamutin ang mata ng sarili niyang ina. Grabe, napakagwaping nahanap. Pero noong 1896, habang pupunta sana siya sa Cuba para maging army doctor, tirado siya ng gobernador general at inaresto. Bago pa makarating ng Barcelona, ibilanik siya sa Fort Santiago bilang isang preso. Mula Maynila hanggang sa dulo ng mundo, pinatunayan ni Rizal na ang edukasyon at talino ang pinakamalakas nating sandata para sa bayan. Kaya naman, bilang mga kabataan, dapat din na mag-aral tayo na mabuti, hindi ba? Dito naman nagtatapas ang aking paglalakbay sa buhay abroad ni Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone! Welcome back to our channel! I am Christine L. Arroyo, ang inyong chikadora na maghahatid na maiinit na historical tea ngayong araw. At ang chika natin for today is ang mga babae sa buhay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Pag iniisip niyo ba si Dr. Jose Rizal, yung estatwa kaagad sa luneta na naka-overcoat ang inyong naalala? Sabi nga ng historian na si Ambet Ocampo, tanggalin na natin ang overcoat na yan. Si Rizal ay tao lang din, nagkaka-anxieties, nagigipit sa pera, at marunong ding ma-broken hearted. Ang akala ng iba, playboy at Casanova si Rizal. Dahil pa naman sa haba ng kanyang listahan ng mga babae na para bang grocery list lang. Pero ayon kay Dr. Pablo Triana III, hindi siya isang player. He loved deeply, pero palagi siyang natutorn apart sa pagitan ng pag-ibig at pangarap niya para sa bayan. Kaya wag natin patagalin pa. Simulan na natin ang chika. First on the list ay si Julia, the summer crush. 16 years old noon si Rizal nung makita niya si Julia na nanguhuli ng mga butterflies. Inalok niya ito na sumakay sa kanyang kabayo at hinatid sa kanila. Matapos noon ay hindi na sila nagkita muli. Sayang. Sumunod ay si Segunda Katigbak, ang first real heartbreak ni Rizal. Dati, bumibisita si Rizal sa Kolehiyo de Concordia para lang masilayan siya. Ginagawa pa nga ni Rizal ang kanyang kapatid na si Olympia bilang rason para pumunta dun eh. Kaso, torpe ang manok natin eh. Feeling niya kasi, hindi siya gwapo, hindi rin siya mayaman, kaya ayun, hindi siya umamin. And dahil dun, kakasal na lang si Segunda sa iba at papunta na siyang Maynila. Hays, kawawang Rizal. Next girl on the list is si Leonor Valenzuela, o mas kilala bilang Orang. Dito, ginagalingan na ni Rizal. Nagpapadala siya ng mga love letters kay Orang gamit ang isang invisible ink na gawa sa asin na kailangan pang itapat sa isang lampara para lang mabasa. Ang plot twist naman dito ay sabay niyang nililigawan si Orang at ang kanyang pinsan na si Leonor Rivera. Kaya binansagan si Rizal ng kanyang mga kaklase at mga kaibigan na double Leonor. Fourth on the list is si Leonor Rivera, the greatest love of Rizal, at ang totoong Maria Clara. LDR sila noon ni Rizal for 11 years nung nasa Europa pa si Rizal. Kaso, sinuhula ng nanay ni Leonor ang postman para sunugin ang mga sulat ni Rizal. Akala tuloy ni Leonor na kinalimutan na siya ni Rizal. Kaya ayun, pumayag siyang magpakasal sa iba. At nung malaman ito ni Rizal, labis siyang na-broken at umiyak na parang bata. Ay, kawawa naman si Rizal. Next ay si Consuelo Ortiga Ire na ginawa ni Rizal ng isang tula nung nasa Madrid pa siya. Pero umatras si Rizal dahil bukod sa committed pa siya kay Leonor Rivera at that time, crush din si Consuelo ng kaibigan ni Rizal na si Eduardo Delete. And para kay Rizal, bro ko daw muna before chicks.
Sumunod naman si Osei-san, ang sweet at tender partner ni Rizal sa Japan na anak ng isang traditional samurai. Sa kanya natuto si Rizal na mag-Japanese at iba pang mga kultura nito sa Japan. Kung hindi lang siguro mahal ni Rizal ang Pilipinas, marahil ay nagpakasal na siya kay Osei-san at namuhay ng payapa at marangya sa Japan. Tapos na tayo sa mga Asian girlies ni Rizal. Ngayon naman ay kilalanin natin ang kanya mga European girlies. Una sa listahan ay si Gertrude Beckett ng London. Siya ay anak ng landlord na kalaunan din ay na-inlove kay Rizal. At para hindi na umasa si Gertrude, biglang nag-impake si Rizal at tumakas papuntang Paris. Ito ba yung tinatawag nila na sinaunang ghosting for a good cause? Sa Belgium naman nakilala ni Rizal si Suzanne Jacobi na isang anak ng landlord ni Rizal doon. At dahil in love itong si Jacobi kay Rizal, palagi niya itong sinusulatan noong umalis si Rizal ng Brussels at tinatawag niya si Rizal na the little bad boy sa mga sulat. Ang susunod na babae ay muntikan nang maging dahilan upang di natin makilala ang dalawang bayani natin ngayon. At sino naman ang babaeng ito? Siya ay si Nelly Boasted at ang dalawang bayani na tinutukoy ko ay sina Antonio Luna at si Dr. Jose Rizal na muntikan nang magkaroon ng duelo dahil kay Nelly Boasted. Hashtag haba ng hair ni girl ah. At ang panghuli sa listahan ay si Josephine Bracken, ang common law wife ni Rizal sa Dapitan na nag-aalaga sa kanya nung exile niya. Kahit pinagdududahan ng pamilya ni Rizal na espiya si Josephine Bracken, nanatili siya sa tabi ng bayani hanggang sa huling lakad nito sa bagong bayan. Nagkaroon sila ng anak ni Rizal na kalaunan din ay namatay matapos may panganak. Pinangalanan ni Rizal ang bata ng Francisco. Ngayon, nakilala na natin ang 10 mga dilag ni Rizal. Pero, ika nga ni Dr. Pablo Trillanes III, sa daming mga babaeng dumaan sa buhay ni Rizal, 2 lang ang pinakatakilang pag-ibig ni Rizal. Una ay ang kanyang ina na si Doña Teodora at ang pangalawa naman ay ang ating bayan, ang inang Pilipinas. Handa nang magpakasal at magkaroon ng simpleng pamilya si Rizal. Pero paulit-ulit niyang tinatalikuran ang kanyang sariling kaligayahan para sa kalayaan nating lahat. Si Rizal ay taong nasasaktan, nagmamahal, at yan ang tunay na nagpakabayani sa kanya. At hanggang dito na lang ang ating chika for today. Maraming salamat po. Bye! Hi, this is Siti Aiza Makabayaw. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang pagpapatapon kay Rizal sa Dapitan. Pero bago natin tingnan kung ano ang ginawa niya roon, alamin muna natin kung bakit siya pinatapon sa Dapitan. Noong Hunyo 26, 1892, bumalik si Rizal sa Pilipinas. Ang layunin niya, ituloy ang mapayapang reforma para sa bansa, kaya itinatag niya ang La Liga Filipina. Isang samahan na ang layunin ay pag-isahin ng mga Pilipino at hikayatin silang magtulungan para sa ikabubuti ng bansa. Pero hindi ito nagustuhan ng pamahalaang Espanyol. Nakita nila si Rizal bilang isang banta. Kaya ilang araw lang ang lumipas, inaresto siya at ipinatapon sa Fort Santiago. Inakusahan siyang may dalang mga pulyetong laban sa mga praile at sa pamahalaan at kahit walang sapat na ebidensya, ipinatapon pa rin siya sa Dapitan noong Hulyo 17, 1892. Akala siguro ng mga Espanyol kapag inilayo nila si Rizal sa Maynila, mawawala na rin ang impluwensya niya. Pero hindi ganun ang nangyari. Noong September 21, 1892, nanalo pa nga siya ng humigit kumulang 6,200 pesos sa lottery. Pero imbis na gastusin lang ang pera, bumili siya ng lupa sa Talisay. Nagtayo siya ng bahay, maliit na ospital at isang paaralan para sa mga kabataang nais matuto. Pero hindi lang doon umikot ang buhay niya sa Dapitan. Naging guro siya, doktor, magsasaka at maging negosyante. Kahit ipinatapon siya sa Dapitan, patuloy pa rin siyang tumulong sa ibang tao. Isa pa sa mga naging malapit sa kanya ay si Captain Ricardo Carcinero, ang komandante ng Dapitan noon. At dahil sa magandang samahan nila, pinayagan niya si Rizal na malayang makagalaw kapalit ng regular na pag-uulat sa kanyang mga ginagawa. Pero habang tahimik ang buhay niya sa Dapitan, may mas malaking nangyayari sa ibang bahagi ng bansa. Noong Hunyo 21, 1896, lihim siyang binisita ni Pio Valenzuela. May dala siyang mensahe mula sa Katipunan tungkol sa planong himagsikan. Pero hindi pumayag si Rizal. Hindi dahil ayaw niya ng kalayaan, kundi dahil naniniwala siyang hindi pa handa ang mga Pilipino para sa isang armadong himagsikan. Pinayagan siyang magsilbi bilang military doctor sa Cuba. Kaya umalis siya ng Dapitan. Iniisip na baka ito nang simula ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Pero hindi niya alam na ang pag-alis niya ngayon ang magdadala sa kanya sa kanyang huling kabanata.
Alamin natin sa susunod na bahagi. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Rascal Muhammad Yasser at ako ang nahantasang tumalakay sa Rizal Arrest, Trial, Execution at Death. Bago natin alamin ang buong pangyayari, isipin muna natin kung ano ang pakiramdam ng isang tao na aalis sana bilang isang doktor, ngunit babalik sa kanyang bayan bilang isang bilanggo at kalaunan, pagkalipas ng 5 buwan ay haharap na siya sa kanyang kamatayan. Ito ang naging kapalaran ni Dr. Jose Rizal. Pagkatapos ng 4 na taong paninirahan sa Dapitan mula 1892 hanggang 1896, pinayagan si Rizal ni Gobernador General Ramon Blanco na pumunta sa Cuba bilang voluntary physician dahil sa pagkalat ng yellow fever noon. Noong July 31, 1896, umalis siya sa Dapitan sakay ng barkong Espanya na may plano magtungo sa Cuba bilang manggagamot. Ngunit habang nasa kanyang paglalakbay, sumiklap ang Rebolusyong Pilipino noong August 23, 1896 matapos matuklasan ng mga Espanyol ang katipunan na pinamumunuhan ni Andres Bonifacio. Bagamat hindi kasapi si Rizal sa katipunan at hindi siya naniniwala sa marahas na revolusyon, itinuring siya ng mga Espanyol na inspirasyon at himagsikan dahil sa kanyang mga nobelang Noli ni Tangere noong 1887 at El Filibusterismo noong 1891 na naglalantad ng katiwalian, pang-aabuso, diskriminasyon at kawalan ng hustisya sa lipunan. Dahil dito, noong September 30, 1896, iniutos ang kanyang pag-aresto habang siya ay sakay ng barkong Isla di Panay at noong October 6, 1896, opisyal siyang inaresto ng Barcelona, Spain. Sa halip na makarating sa Cuba bilang doktor, bumalik siya sa Pilipinas bilang isang bilanggo. Noong November 3, 1896, dumating siya sa Maynila at ikinulong sa Fort Santiago. Habang nakakulong, inimbestigahan siya at sinampahan ng mga kasong rebellion, sindisyon at conspiracy dahil pinaniniwalaang ang kanyang mga isinulat ang nagmulat sa kamalayan ng mga Pilipino. Noong December 26, 1896, nilitis ni Rizal sa isang military corps. Ayon sa kanyang paliwanag at depensa sa kanyang sarili, hindi siya humawak ng armas at hindi siya sumang-ayon sa marahas na himagsikan. Ang nais lamang niya ay reforma, pantay na karapatan, kalayaan sa pagpapahayag at katarungan para sa mga Pilipino. Subalit noong December 28, 1896, inaprobahan ni Gobernador General Camilo P. Pulohevia ang kanyang hatol na kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Noong December 29, 1896, ginugol ni Rizal ang kanyang huling araw sa Fort Santiago kasama ang kanyang pamilya at dito niya isinulat ang kanyang tanyag na tula na Mi Ultimo Adios na kanyang itinago sa loob ng isang alcohol lamp at ibinigay sa kanyang pamilya. Pinaniniwalaan din sa oras na yon ay kinasal siya kay Josephine Bracken bago siya pitayin. At dumating ang umaga ng December 30, 1896. Tahimik siyang naglakad mula sa Fort Santiago patungo sa Bagong Bayan na ngayon ay kilala bilang isang Rizal Park. Humiling siya na humarap sa firing squad, ngunit hindi ito pinayagan ng mga Espanyol. Eksaktong 7:03 ng umaga, ibinigay ang utos, preparados, apuntin, fuego, at sabay-sabay nang pumutok ang mga baril. At habang bumabagsak, pinilit ni Rizal na iikot ang kanyang katawan upang humarap paitaas. Isang kilos na naging simbolo ng kanyang katapangan, dignidad at pagmamahal sa bayan. Ang huling sinabi ni Rizal bago siya mamatay ay consumatum is, na kung ang ibig sabihin sa Pilipino ay tapos na. Ito ay tumutukoy sa kanyang pagtanggap sa kanyang kapalaran at sumisimbolo rin sa pagtatapos na kanyang misyon at sakripisyo para sa bayan. Sa edad na 35 taong gulang, namatay si Dr. Jose Rizal. Katapos ng kanyang execution, inilibing siya sa Paco Cemetery sa isang hindi minakahang libingan na kalaunan ay natagpuan ng kanyang kapatid na si Narcisa Rizal. Bagamat natapos ang buhay ni Rizal noong December 30, 1896, hindi natapos ang kanyang impluensya, ang kanyang sakripisyo, ang lalong nagpaalam sa damdaming makabayan ng mga Pilipino at nagbigay inspirasyon upang ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan. Hanggang ngayon, tuwing December 30, ipinagdiriwang natin ang Rizal Day bilang pagbunita sa kanyang kabayanihan, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. At yun lamang po at maraming salamat.